Gawa na ang bayan ko, sa magnanakaw na tao. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ito pasadahan po natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, huli sa Bitaga, grabe to, nambasto sa Senado. Nakarma na, puro kasi kasinungalingan. Ayan mga kababayan, yan po ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At eto na nga, simulan na po natin to. Ito po ang balita mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, yung main video natin, no? Ito po, Hontiveros huli sa patibong ni Senator Rodante Marcoleta. Nako. Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Idinetalye ni Senador Marcoleta kung paano niya nahuli sa patibong si Risa sa kanilang debate tungkol sa mga unanimous decisions ng Korte Suprema. Alam mo, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawang mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung dyan, tayo kasi magsasaka dyan, Opo, ang magsasaka kumisan nagiging ano rin mangingisda. Okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng hito. Hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng ano doon. Yes po. Okay. So, pero may option siya. Papasok kaya ako hindi. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po. Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon Naging isda pa si si Risa Hontiveros. Nako po. yun Iba talaga to mag-isip si Senator Rodante Marcoleta. parang Palitan pagpasok dulo. mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kaya ako na inumag yun. 3 beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa iyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Sa mga kapatid, pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin na ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko, wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan niya, wala kang... Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yun na matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa mga pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin.
sasabihin niya. Oho. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Ito, meron sa statement meron eh. ito. Sa pagbiberifika umano niya, nalaman niyang marami. Marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit eh, yung Ito, yung pero sa isang Facebook post, isa. Yung isa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Oo, alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Oh, yung bio... Yung mga modified. Biotech. yan. Oo, bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Constitutional. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. No. So yan mga kabayan, huling-huli sa patibong sa Risa Hontiveros. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin itong post ni Sir Orlando De Leon mga kabayan ha. Ito po ay patungkol din dito sa post ni or sa pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na wala naman talaga tayong kinakalaban eh. Lahat naman kinakaibigan natin. Yan po ang naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. at binigyan naman po ng reaksyon ni Sir Orlando E. De Leon. Ano po ang sabi dito? Eto, basahin ko po para sa inyo mga kababayan. Ako, mukhang tatamaan tayo dito. Bakit ko po? Ako kasi talagang tinamaan ako dito mga kababayan kasi tinamaan po ang dito. Tagus mga kababayan hanggang buto-buto. Eto. Eto sabi po dito ni Sir Orlando De Leon, let me ask the President, which piece of territory and a portion of our sovereignty is under threat of being taken away from us? Let us be clear on this. Your especially stated territory and sovereignty. If you cannot specify any, then that shows that you do not understand any bit of the concept of territory and sovereignty. Bakit yan nasabi yun ni Sir Orlando De Leon, no? Ito pong dahilan. But let me tell you this, Mr. President, you and a cabal of your cabinet members surrendered our sovereignty to the foreign entity the very moment you handed willingly over a Filipino citizen to a foreign entity. So mga kabayan, yung tinutukoy po dito ay walang iba kundi si former President Duterte. No? Even the leadership of armed forces of the Philippines failed to protect the very essence of their constitutional duty to protect every citizens of this country. Oo nga sila pa nga pinagkanulo pa nga nila si former President Duterte, di ba? And even disgracefully allowed the use of its combat for such travesty of the Constitution. And let me add, those EDCA sites which you have no absolute control over is a daily reminder of your surrender of millions of square inches of our territory to the Americans. Wake up and shake up, Mr. President. Sana magaan. Palakpakan po natin. Oo nga no? Wala naman pala tayong control dyan sa mga EDCA sites na yan. Ibig sabihin, sinuko mo na yung pinagkakatayuan ng mga EDCA sites na yan sa kanila. Sila na ang may control eh. You don't have any control. Diba? Tapos sovereignty. Yun po ang sa territory, yung sa EDCA sites. Yung sa sovereignty naman, mga kaubayan, yung patungkol naman po kay former President Duterte. Bakit nga ba? Diba? Tapos ganito ang sasabihin mo. Wala naman talaga tayong kinakalaban. Lahat naman kinakaibigan natin. But, in fact, no, na ang dami mong kalaban yan eh. No? Ang dami ngang mga bumaliktad na mga supporters mo, Mr. President. No? And if you're talking about foreign policy na walang kinakalaban, lahat kaibigan, bakit ang China ganon ang inyong pag-ano? Dapat kung pag-usapan nyo ng mabuti, di ba?
Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto mga kabayan, bigyan po natin ng reaction to si Boying Rimulya. Nako. O ito naman po si Boying Rimulya, sabi po dito, I'm not giving up on my application. Ito po patungkol mga kabayan dito po sa aplikasyon ni SOG Boying Rimulya dito po sa ombudsman bilang ombudsman, no? So, yan. May balita po kasi na diskwalipikado na itong si SOG Boying Rimulya sapagkat eto po mga kabayan, sabi po dito, bawal may kaso Boying Rimulya laglag sa ombudsman race. Totoo naman para 'di ba? Parang parang kumuha tayo ng martilyo at pinukpok natin sa ulo kung si SOG Boying Rimulya po ang magiging ombudsman, 'di ba? Lahat ng kaso niya diyan sa ombudsman, kung meron man sabi po sa balita, meron parang mawawash out yan lahat ng mga kaso niya. Saan po ang integrity diyan, no? At saka accountability and also transparency. Mawawala. Malamang sa malamang yung mga politiko ay magtatawanan lang. Yung mga politiko na gumagawa ng kalokohan ay magtatawanan lang po yan mga kababayan sapagkat iisipin po nila, ganito pala ang ombudsman, pwede tayong mangurakot, ganun, di ba? Pwede tayong gumawa ng kalokohan. Paano po ang inyong masasabi dyan? Iyak na SOG Boying Rimulya, iyak ka na, ha? Wag ka nang umasa dyan sa ombudsman na yan. Kasi hindi ka naman mahal ng taong bayan And I think, mga karibyo natin, SOG Boying Rimulya, no? Hindi po ito para sa taong bayan no? Yung pagsiservisyo nila, I think, hindi naman siguro sa taong bayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin at bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Sabi po dito, nakarma na matapos mambasto sa Senado, kakamping ka na sampulan. Matinding utos ng Senado, nilabas na. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng matinding reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Para la trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang chairman Ay, ng grabe Senate naman yan, Committee no? Committee binasag na ang katahimikan at tahasang sinampal ng katotohanan at kahihiyan. Si Dilima yun, no? At Si Dilima bagamat yata hindi man yun, kinangalanan yung datapwat na sampal ang buong katotohanan, ang ABS-CBN reporter na walang iba kundi si Karen Davila. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matapos tila maliitin ng ABS-CBN reporter na walang iba kundi si Karen Davila, ang newly elected Senator na si Rodante Marcoleta, na sinabihan pa niyang newcomer ng Senado, bakit raw na italaga ito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee gayong kabago-bago pa daw ito sa Senado. At hindi lang yan mga kababayan, okay lang sarang sabihin niyang newcomer si Senator Marcoleta, hindi pa nakontento ng inintriga pa ng ABS-CBN reporter Karen Davila at sabi pa niya, iba ka naman nilagay niyo lang si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee dahil gusto mong manligaw sa Duterte Block para maritin ang iyong posisyon bilang Senate President. Yan ang manghang na sinabi ni Karen Davila, tila pinatamaan pa nito si Senator Chis Escudero dahil sa pagtatalaga dito kay Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee na para bang hindi na niya kinukonsidera ang tunay na abilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya naman mga kababayan, hindi na nakapagpigil pa at binasag na nito. Eto mga kababayan, putulin lang po natin saglit. Kasi bigla ko lang po naisip, no? Ako talaga, iniisip ko na to. Talagang feeling ko talaga mga kababayan, magiging Senate President itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung hindi man ngayong Congress, I think sa 21st Congress mga kababayan, no? Yan po talagang iniisip ko Kayo mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi? Posible bang maging Senate President si
si Senator Rodante Marcoleta in the coming Congress, kung ano mang Congress yan. Ha? Pero yan talagang nahiyan ko eh. Talagang kung si Senator Rodante Marcoleta po ang maging Senate President, talagang ang makikinabang taong bayan, no? Ni Senator Rodante Marcoleta ang katahimikan at tahasang sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang nasabing ABS-CBN reporter. Hindi man direktang pinangalanan nito na sampal ng buong katotohanan at kahihiyan si Karen Davila. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Iba bias kasi si Karen, kami salot kami kay Senator Rodante Marcoleta. Marunong, magaling talaga, matalino, matapang, may paninindigan sa batas. Congrats Blue Ribbon Committee at ni Marcoleta. Hindi nasayang ang boto ko kay Senator Rodante Marcoleta. Palaban talaga. Go, 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 Senator Rodante Marcoleta. Ikaw ang tunay na senador ng taong bayan. Napakagaling niya magsalita at magpaliwanag sa taong bayan na maswerte sila ngayon dahil may tagapagtanggol sa tama at mali. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Buong buhay namin natutuwa kami na may isang Blue Ribbon na matalino at matapang sa matuwid na paraan. At sino ba ang may ganyang senador na parang may extra power na batas lang ang usapan at dyan sila matatakot? Ang mga taong magnanakaw sa pera ng gobyerno, mabuhay ka, Senator Marcoleta. Keep going po, Sir Marcoleta. Keep fighting for what is right. Congrats for being with the Blue Ribbon Committee leader. Rat-ratin mo sila basta tama. Para tayong nagtama sa loto ng dahilan kay Senator Rodante Marcoleta kasi siya ang ating pag-asa sa kanyang talino, alento, maasahan, makatao, masipag, maraming kaalaman sa batas, God-fearing, trustworthy, and most of all, he is properly owned by his loving parents. Good luck to our respected Senator Rodante Marcoleta for your everyday goals in life. So yan mga kababayan, kayo po ano po ang inyong first impression dito po kay Senator Rodante Marcoleta? Paki-comment naman po mga kababayan para malaman po natin ang inyong nararamdaman patungkol po dito kay Senator Rodante Marcoleta. Anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Gawa na ang bayan ko, ang magnanakaw na tao.